you, Lord Jesus. Okay, praise God. Thank you, Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord. Okay, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. At muli tayo nabiyayaan ng pagkakataon. Amen. Laging pribilehiyo po ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa atin. Amen. At sinasamantala natin ang pribilehiyong ito na magpatuloy at maglingkod sa Panginoong Diyos. So, magandang gabi sa ating lahat. Amen. At habang hinihintay natin ang mga kasama natin, ay dumulog tayo sa Panginoon sa pananalangin for the sake of time, mga kapatid. Amen. At gamit natin ang oras sa pag-aaral. Okay, so let us pray, mga kapatid. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, mabuti at tapat sa amin. Panginoong Hesukristo, maraming salamat. Sinasamba ka namin, O Diyos, tagpong ito, Lord God, sapagkat karapat dapat ka, Panginoon, na papurihan, dakilain, Panginoong Diyos. Sambahin lagi na, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay dudulog sa iyong trono, sa iyong biyaya, at sa iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat. At Lord God, sa aming pasasalamat ay malugod ka nawa, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Lord God, sa aming pagkakatipon online, Lord, ay samahan mo kami. Lord God, sinasaway namin ang anumang gawa ng kaawayan, ng hadlang sa pangalan ni Hesukristo. Pagkalooban mo kami ng kaunawaan, kaalaman, kaliwanagan, kapayapaan, Panginoong Diyos, at kagalakan sa fellowship, sa presensya mo, at lalong-lalo na sa iyong salita, Panginoon. Lord, bless, Lord God, our online fellowship, Lord God. Dalangin ko po ang liwanag ng iyong Espiritong siyang lumukob sa amin. Lord God, samahan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord, sa amang dako ang bawat isa. Dalangin ko po na ikaw po, Panginoong Diyos, ang maghari, Lord God, kung saan naroon po ang iyong mga anak. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Lord, dalangin namin ang tagumpay, Panginoong Diyos, ang paglago, kaunawaan, Lord God, sa spiritual na bagay, Lord God, at paglago sa pananampalataya. Salamat, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Lord God, ito pong aming dalangin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid.
Amen. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. Okay, so purihin ng Panginoon, nawa ay mabuti ang kalagayan nating lahat, mga kapatid, ano? Amen. Sa pangalan ng Panginoon. At lagi kong sinasabi, kung hindi man, amen, manatili lang tayo sa Panginoon at maayos ang lahat. Okay, so praise God. Ngayong gabi, mga kapatid, ay tutuloy natin ang ating Tuesday Mana sapagkat hindi na next week sana, pero ngayon na lang, mga kapatid, para convenient pa yung time natin. So ngayong January 23, ang trial of our faith ay pang 13, mga kapatid, na pagtatalakay natin. Okay, kaya magandang maunawaan ito, mga kapatid, bilang paghahanda sa buhay Kristiyano. Okay, so sa ating pagpapatuloy, ang teksto natin ay nasa 1 Peter, nandun pa rin sa dati, chapter 1, verse 3 hanggang verse 7. Okay. So ganito ang pagkakabasa sa English, mga kapatid. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fades not away. Thank you, Lord. Reserved in heaven for you. Praise God. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Okay? So mayroon talagang kabigatan kapag marami talaga yung pagsubok. Manifold trials, mga kapatid. That the trial of your faith, being much more precious than of gold, hath perished, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amen. So, sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay hinahanda tayo ng general epistle na isinulat ni Apostle Peter, mga kapatid, na besides dito na may mga talagang pangako na iningatan ng Panginoon para sa atin sa buhay na walang hanggan, ay hindi rin maitatanggi na meron ding pagsubok. Kaya dito ko nasabi, mga kapatid, if there are great things at stake for us, for you, tandaan mo yan, a test or a testing, a trial is in order. Hindi pwede na pagkalooban tayo ng isang malaking bagay na hindi natin kayang i-handle, mga kapatid. So, ang pagsusubok po ay napaka-ordinaryo lang. Nasa paligid yan. Na-encounter natin yan sa buhay na ito. Okay? Kahit saan, mga kapatid. Sa tahanan, sa paaralan, sa mga trabaho, kahit saang lugar, ang pagsusubok po ay nariyan lang sa paligid. Kaya lalong-lalo na sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Dahil hindi po biro itong tatanggapin natin sa Panginoon. Hindi ito kung saan-saan lang galing at ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ito saan-saan pinulot lang ng Panginoon at i-reward sa atin, mga kapatid. Ito ay
prophesied matagal ng panahon, hinanda ng Diyos, pinrepair ng Panginoon, mga kapatid, incorruptible inheritance, sabi dito sa verse 4, undefiled, hindi kung saan-saan lang galing, at hindi nawawala. Nagpakailan pa man, naka-reserve, sabi niya, in heaven for the church. Kaya, masarap pong maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, kung mayroong mga ganitong usapin, testing is in order, mga kapatid. Kaya, itong pag-aaral na ito, sabi ko nga, ay isang magandang kapupulutan ng aral na kapag mayroong dinadanas ang isang kapatid natin ay hindi natin pwedeng sabihin na ayan, hinahatulan ng Diyos. Ayan, ay pinaparusahan na yan ng Panginoon. Hindi, dahil meron tayong tinatawag na pagsusubok, mga kapatid. Amen. Dahil bago yung reward, subukin muna tayo ng Panginoon. Kaya nawa maging handa tayo, nawa lagi tayong maging matatag at matibay. Amen. Lalo tayong makinig lagi na, mag-aral, manalangin, mag-ayuno. Kung kaya ninyong harapin mag-ayuno, gawin natin, mga kapatid, upang maging matatag ang ating spiritual na buhay dahil susubukin po tayo, lalo na ang ating pananampalataya, mga kapatid. Okay? So marami na tayong napag-usapan ng mga karakter sa Biblia. At ngayon, itutuloy natin ang katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dahil siya po ay hindi lamang Panginoon, mga kapatid. Siya rin ay tao. Okay? Hindi natin pwedeng itanggihan na ang Panginoon ay tao rin naman. So, napag-usapan natin last Tuesday, ang Panginoon na nakita natin na nakaharap niya ang demonyo, sinubok yung kanyang laman. Okay? Ang reaction ng laman, mga kapatid, sa panahon ng kagutuman, tinempt siya ng demonyo, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na nakita natin na hindi nagwagyang kaaway. Amen. Kaya ang ginamit ng Panginoon doon ay ang mga salita niya. Kaya sa panahon ng pag-aaral at pakikinig, iukit natin sa puso at isipan natin, lalo na yung rhema, yung buhay na salita ng Diyos, na yan yung huwag nating bibitawan para sa atin dahil magagamit natin yan, mga kapatid. Amen. Maging mga lessons yan, natin ituturo. Magagamit yan sa buhay, mga kapatid. Okay? At pag hindi nakikinig yung mga tinuturuan, mga kapatid, minsan nagiging advanced ng Word of God, ang mga pagtuturo, hindi sila nakikinig. Kaya pag dumating sa kanilang pagsubok, katulad yung offense na lesson natin, marami pa rin nawawala. Dahil hindi nila ina-absorb, mga kapatid, na yan ay paraan ng kaaway na upang mawala tayo. Okay? Kaya sikapin natin, mga kapatid, na talagang mahalin at iukit ang mga salita ng Diyos sa puso natin dahil yan ay weapon natin sa kaaway. Besides sa pagkain ng kaluluwa natin, mga kapatid. Kaya wag lang tayong pupunta na yung iba kasi pupunta lang sa church, parang kakain lang ng salita ng Panginoon. Kaya pag mayroon ng nakain, di ba? Ganyan minsan tayo Pag may nakain lang ng konti, okay na. I-absorb natin lahat dahil hindi lang yan pagkain ng kaluluwa, weapon din yan. Weapon yan sa kaaway. Kaya kung mga mabababaw na bersikulo lang ang alam natin, mga kapatid, na puro blessing lang alam natin na bersikulo, hindi mo magagamit yan sa labanan, mga kapatid. Kailangan meron ka ring espada, sabi nga ang salita ng Diyos ay espada, hindi lang pagkain. Huwag mo lang piliin yung pagkain sa Biblia, Kailangan may espada ka din, mga kapatid. Dahil pag puro pagkain,
ang panglaban natin sa kaaway, hindi tayo magwawagi pag gano'n. Kaya may mga mahihinang mga Kristiyano minsan dahil lang mga bersikulong na alam lang nila, yung laman yung makikinabang, mga kapatid. Okay? So dito ay pananampalataya ang pinag-uusapan natin na naway maging matatag ito, kaya i-absorb natin ang mga salita ng Diyos. Ito po ay weapon. Yun ang ginamit ng Panginoon. Wala nang iba, mga kapatid. Okay? Salita ng Diyos ang ginamit. Kaya kung yun ay epektibong paraan na ginamit ng Panginoon, siguro naman huwag na tayong mag-eksperimento. Ayan. Kung epektibo ang salita ng Diyos noon laban sa kaaway, lalo na ngayon, mga kapatid, purihin ang Panginoong Diyos. Okay, so bakit nga ba si Jesucristo ang ginagamit natin ngayon, kagaya ng nabasa natin sa Hebrew chapter 4, the book of Hebrews chapter 4, verse 14 to 15, sabi dito that is why we have a great high priest who has gone to heaven, Jesus, the Son of God. Sa kanyang pagkatao, let us cling to Him and never stop trusting Him. This high priest of ours understands our weaknesses. Bakit? Bakit niya naiintindihan? For He faced all of the same temptations we do. Kaya walang pagsubok sa buhay natin na bago sa Diyos. Bukod sa alam niya, itong maganda, nasubukan niya. Yun kasi ang mahalaga doon. Hindi lang yung alam mo, ibang usapan pag nasubukan mo . Kaya pag dati kayong mahirap at nakakita ka ng mahirap, iba yung magagawa mo, iba yung puso mo . Hindi katulad pag anak mayaman ka, alam mong may mahirap, minsan walang dating sa kanila . Hindi nila naiintindihan. Kaya kung nakasasakyan sila, bubusinahan nila ng malakas sa kalsada, natatalsikan ng tubig, kasi alam nilang mahirap, pero hindi nila nasubukan. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Ibang-iba pag nasubukan mo mismo. Okay? Alam nila na mahirap, pero hindi sila naaawa, mga kapatid. At karamihan nga, abusado, lalo na dito sa Pilipinas. Bagay, sa lahat naman siguro ng lugar, merong ganun. Dahil hindi ka nila naintindihan yung kalagayan ng pagiging mahirap. Pero kung mayaman ka ngayon, dati kang mahirap, pag may nakita ka sa kalsada, ibang usapan yon. Okay? Hindi ka lang mahahabag, may gagawin ka talaga. Kaya ganun ang Panginoon alam niya yung pinagdaraanan natin at ito yung maganda, hindi niya lang alam kung hindi nasubukan din niya. Okay, kaya meron tayong pinaglilingkuran na Panginoon na nakakaunawa ng kalagayan natin, mga kapatid. Mas masakit nga sa Kanya dahil, ang sabi nga ng Bible He came to His own, but His own received Him not. Grabe, ililigtas niya yung bayan niya, hindi siya tinanggap. Masakit yun, mga kapatid. Actually, mas marami siyang dinanas na hindi natin dinanas. Na masakit, mga kapatid. Okay, so He faced all the same temptations we do, yet He did not sin. Okay, kaya ang magandang pag-usapan nito, mga kapatid, dahil siya mismo there is no immunity. Hindi po exempted ang Panginoon sa kanyang pagkatao nung lumakad siya sa mundong ito. Lahat tayong lalakad dito sa mundong ito, kung ayaw mo ng pagsubok, maglagay ka na ng bulak sa ilong para may exempted ka sa bagyo, sa pagsubok. Mga kapatid, pag ilalagay ka na sa kahon. Okay? Pero wag muna, Ayun, exempted ka sa pagsubok. Pero kaya habang nabubuhay, maging handa tayo lagi na. Okay, maging handa tayo lagi na dahil merong tinatawag sa Biblia na panahon. May mga season, mga kapatid. There are times, may pagkakataon. Hindi laging kasiyahan. Hindi lagi naman ding pagtangis, kahit may pagtangis.
Hindi rin lagi kasaganahan. Meron din naman minsan mga kakulangan at pangailangan. Pero hindi lagi. Kaya kailangan lamang nating maging handa, mga kapatid. Okay, dahil diyan tayo mababago. Okay? Diyan tayo mababago. Ang Diyos, gustong-gusto niya tayong baguhin na napaka-unfair din sa Kanya, no? Dahil hindi naman siya nagbabago. Okay? Gusto niya tayong baguhin ayon sa Kanyang kagustuhan. Okay? So, hindi siya exempted, walang immunity, dahil siya ay anak ng Diyos bilang tao, mga kapatid, ay hindi po pwede, walang malakas-malakas, mga kapatid, walang malakas. So, tinamaan din siya ng pagsubok, mga kapatid. Actually, sabi ng Panginoon, dito sa John chapter 16, verse 32 to 33, ay ganito, mga kapatid, ang sinasabi niya. Behold, the hour comes, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone, and yet I am not alone, because the Father is with me. John 16, verse 32. Now, 33, makinig tayo, mga kapatid. These things I have spoken unto you, sabi ng Panginoon sa mga alagad, that in me ye might have peace. Okay? Ang kapayapaan ay masusumpungan lamang natin sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Hindi sa mga mamahaling gamit. Nakakapagbigay ng kagalakan yan. Pero pag nakuha mo na yan, di ba, pag yung cellphone, gustong-gusto mong makuha, ay pag nakuha ko yan, latest na yan, ay talagang okay na ako. Actually, pag nabili na, nakahawakan mo na, isang linggo lang, tapos na eh. Wala na yung feeling mo na yun, mga kapatid. Kahit pera, pag wala kang pera, kahit 100 lang, kahit 100 lang. Kasi wala kang pera eh. Kunwari lang, alam ko marami naman kayong pera eh. Pero pag may 100 ka, sabihin mo, kahit sana, kahit 500. Wala nang katapusan, mga kapatid. Hindi tayo mabibigyan ng kapayapaan ng mga bagay na nakikita natin sa paligid natin. Totoo po yan. Ang kapayapaan ay masusumpungan lang natin sa ating Panginoon. Kaya marapatin nating lagi nang manatili sa presensya ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, dahil sa Kanya lang ang kapayapaan. Kaya nga, ngayon, kahit may problema tayo, pag nasa Panginoon tayo, alam nyo, pag may problema ka, nakakagawa ka pa rin ng mabuti. Nakakaisip ka pa rin ng maayos. Yun yung may kapayapaan. Di ba? Nung wala ka sa Panginoon, siniraan ka lang, hindi ka na nakatulog. Nakalbo na yung buhok mo. Mga kapatid. At kung ano-ano pang nangyari sa buhay mo. Pero ngayon, mga kapatid, di ba? Sa tulong ng Panginoon, minsan mabigat yung pinagdaraanan natin, pero nakakapag-isip pa tayo ng maayos. Amen. Alam pa rin natin yung address ng simbahan. Alam pa rin natin kung saan natin makakasama ang Panginoon. Amen. At alam pa rin natin ang tama at mabuti na gagawin natin para lalo pang maayos yung buhay natin. Dahil pag wala tayo sa Panginoon, pilit nating aayusin sa paraan na alam natin ang nangyayari lalong lumalala. Pag may problema tayo nun, kung saan-saan tayo pumupunta, lalong lumalala. Pero sa tulong ng Panginoon ngayon, salamat sa Diyos na tayo ay nakakilala sa Kanya. Nung nagpakilala siya, mga kapatid, ay ngayon nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Ito yung gusto kong makuha ninyo, mga kapatid. In the world, you shall have tribulations. Sa mundong ito, ay magkakaroon tayo ng mga kaguluhan, kapigatian. Okay?
But be of good cheer, I have overcome the world. Salamat sa Panginoon. Kaya habang nandito sa mundo, kaya siya, nung tumapak siya sa mundong ito, ay hindi naging excuse ang Panginoon na dumaan dito. Sa pagsubok physically, pagsubok mga kapatid, materially, kahit financially nga eh. Diba sinisingil sila ng buwis noon, kung maalala ninyo. So, marami tayong daraanan. Pero ang totoo, inaayos lang ng Panginoon. Gusto niya tayo pong baguhin. Yun lang talaga yun. Kaya niya tayo dinadaan minsan. Kung yung pagsubok mo ay paglayo mo sa Panginoon, hindi pagsubok yun, mga kapatid. Yun ay resulta. Dahil sabi nga kanina, ang kapayapaan ay masumpungan lang natin sa Panginoon. Pag lumihis tayo sa Panginoon, ayun na. You cause your own trouble, mga kapatid. Okay? Hindi yung naglalakad ka sa Panginoon, iba yon na may pagsubok talaga. Tutulungan tayo ng Panginoon. Pero pag lalayo tayo sa Panginoon, hindi pagsubok tawag doon. Pag mayroong mangyaring hindi maganda, hindi pagsubok. Yun yung resulta, consequence ang tawag doon, mga kapatid. Okay? Na mismo sa bibig ng Panginoon, sa mundong ito, you shall have tribulation, sabi ng Panginoon. Kaya, dahil pumunta siya sa mundong ito, sabi ko kanina, there is no immunity, there is no exemption, dinanas niya ang mga bagay na hindi gusto ng tao sa mundong ito, mga kapatid. Actually, mayroon din siyang tinuro dito sa Matthew chapter 7. Gusto ko munang hiramin ito, mga kapatid. Sa Matthew chapter 7, para ipakita ko lang sa inyo na ang lahat ng tao, lahat ng tao ay haharap sa hindi natin kagustuhan na mga mangyayari sa buhay na ito. Dito sa Matthew chapter 7, mga kapatid, bukod sa sinabi ng Panginoon kanina sa John chapter 16, na dito sa mundo ay may tribulation. Lahat tayo. Okay? So, sa kanyang paglakad sa mundong ito, ulitin ko, hindi siya exempted sa pagsubok, hindi siya exempted sa kahirapan, mga kapatid, persecutions. Dahil lumakad siya sa mundong ito, sinabi niya in this world ye shall have tribulations. Kaya susubukin tayo, mga kapatid. Okay? Inuulit ko, susubukin ka, kapatid. Tayo. Tayo. Kaya, hinahangaan natin yung mga matatagal na sa pananampalataya dahil kung pagsubok din lang ang pag-uusapan, mga kapatid, ay marami na silang hinarap. Marami na silang pinagdaanan. Kaya kung wala ka pang nararamdaman ng mga pagsubok, siguro bago ka pa lang. Okay? Bago ka pa lang. Pero habang tumatagal, sabi nga ng isang mga ngaral na narinig ko na napanood ko nun sa TV, sabi niya, on every level, there is a new devil. Ayan. Huwag kayo matakot, Meron kang kakaharapin na ayaw mo. Ang ganda sana kung yung pagsubok ay gusto natin, Ang pagsubok ay talagang gusto ng laman, hindi naman pagsubok kasi ang tawag doon. Pero sabi niya, sa bawat level na antas ng buhay na ito, na ating tatahakin, merong panibago tayong sasagupain na kaaway. Okay? So we have devils to fight, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng tawanan yung mga kapatid na dumaan sa pagsubok. Dahil maganda ka, susubukin po tayong while we are yet in this world. Ito pa, mga kapatid, isa pang turo ng Panginoon about meron lang gustong kunin dito sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Okay? Pero hindi dito yung hindi yung pagsubok ng Panginoon ito. Mamaya pa yun. Sabi dito, Matthew 7, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them at ginawa, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Tingnan ninyo yung nakikinig sa Panginoon ito, yung may Panginoon sa buhay. Okay?
the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, that it did not fall, for it was founded on the rock. So yung mga nakikinig ito ng salita ng Panginoon, yung sinasabi natin may relasyon talaga sa Panginoon. Okay? I said it earlier, I will say it again, there is no immunity. Okay? Sa pagsubok, mga kapatid. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them, okay, will be like a foolish man who built his house on the sand. Magkaiba lang ng pundasyon yung buhay ng magkaibang tao na ito, mga kapatid. Pero pansinin ninyo, and the rain descended, the same as those that have the word of God, mga kapatid. Okay? The floods came, the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Okay, mga kapatid. So, a testing is inevitable. Okay? Hindi maiwasan. Darating po yan. Okay? Mayroong tayong term kahit umiiwas ka sa aksidente, di ba? Minsan, halimbawa na lang sa kalsada, kahit umiiwas ka sa aksidente, minsan merong hindi nag-iingat. Kaya ikaw yung na-aksidente nila minsan, mga kapatid. So nakita natin dito, yung taong may salita ng Diyos at namumuhay sa salita ng Panginoon, at yung tao na hindi namumuhay sa salita ng Panginoon, pareho sila Pareho sila. Pero ang maganda, mga kapatid, pag may talagang salita ng Panginoon tayo, ay sigurado, nakatayo tayong matatag at matibay. Pero dito ginamit ko ito para makita natin na hindi talaga maiiwasan. Okay? Na may mga bibisita sa buhay natin upang tignan kung talagang nakatayo tayo. Okay? Kaya yung pananampalataya mo na sinasabi mong kilala mo ang Panginoon, sinasabi mo, mahal mo si Lord. God knows, mga kapatid, how to try those statements that we have. Yung sasabihin mo, Lord, simula ngayon, maglilingkod na ako sa iyo. Naririnig yan ng Panginoon. Gustong malaman niya ng Panginoon. Nasasabi natin yan, di ba? Lord, I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon. Lalo pag naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, naramdaman mo yung bendisyon niya sa buhay mo, mga kapatid. Tapos minsan nangangako tayo pag naramdaman mo yung presensya niya, Lord, maglilingkod na ako simula sa araw na ito. God is interested na malaman niya. Okay? Dahil madali niyang makita pag okay ang lahat, maglingkod ka talaga Love mo talaga siya Pero gusto niyang malaman kung nakatayo ka pa rin. Mga kapatid, kung ayaw mo yung nangyayari. Okay, nung Sunday dito, ang challenge na mensahe ng Panginoon ang puso. Talagang kailangan matatag sa Panginoon. Okay. Kaya gustong makita ng Panginoon niya. Dahil kaya nating lahat. Pag okay ang lahat, ang dami Siguro pag walang nangyayaring pagsubok, siguro ang dami ng bawat simbahan, punong-puno na ng mga tao. Pero sadya nga, sabi ko nung Sunday, ang puso ng tao ay 4 na klase. Okay? Yung wayside, stony, thorny, at yung good ground. Mga kapatid. Yung isa, nakarinig lang ng salita ng Panginoon, wala na. Hanggang doon lang. Yung isa naman, ito, katulad nito, sinabi ko, na dadaan sa pagsubok Kasi ka ng binhi, itong stony, mga kapatid, tumubo, pero dahil hindi makaugat, ayan, uminit, yan, simbolo ng pagsubok, natuyo, namatay ang binhi.
Hindi nakapagbunga ang salita ng Panginoon. Kaya sana, ayan, kaya ang ginagawa natin, pilit namin bilang mga mangaral na lahat ay maging good ground, kaya binubungkal namin yung mga puso nga ninyo sa tulong ng Panginoon. Yung wayside kasi matigas na ano yan na lupa. Okay? At hindi pag nilagyan mo ng buto yun, makikita ng ibon, sabi nga ng Bible, kakainin ng ibon. Okay? Kaya bubungkalin yan yung mga matitigas na puso. Okay? Yung stony, aalisin, masakit yun. Aalisin yung mga bato. Para lang sa binhi. Yung thorny, mga kapatid, nakaugat na yung mga nindawagan, yung mga damuhan, mga matinik na mga damo. Kailangan bunutin yun. Kaya masakit yun. Okay? Sanay ka na sa buhay isang libutan minsan, kaya masakit pag binunot yun. Sanay ka na ganitong buhay, ganitong salita ko, ganitong kinakain ko, ganitong takbo ng buhay ko. Kailangan matanggal yon para magkaroon mag-give way para sa binhi ng mga salita ng Panginoon. Dahil hindi pwede na may kasabay na tumutubo sa puso natin ng mga binhi ng salita ng Panginoon. Wala tayong makikitang magandang mangyayari, mga kapatid. Kaya pag good ground yan, naararo na yung lupa, natanggalan na ng mga tinik, mga bato, yan mga kapatid. Makikita natin ang resulta at kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay. Kaya sabi ko, hindi pare-pareho ang resulta ng salita ng Panginoon sa buhay ng tao. Depende sa kondisyon ng lupa. Dahil may lupang tuyo, may lupa namang sobrang basa, hindi rin po pwede, mamamatay ang binhi. Kailangan tama, mga kapatid. Tama. Okay, so dito sa gawain, pilit tayong inaayos ng Panginoon yung mga motibo natin, okay, ang paglilingkod natin, ayan, ang pamumuhay natin, yan ay inaayos siya ng Panginoon konti-konti, mga kapatid. Okay? Yan ang dahilan ba't tayo dumadalo sa ganitong pagkakatipon. Okay? Para lalo din tayong maging handa, ayan, sa buhay na ito. Okay? So dito mga kapatid sa ating pag-aaral, ang tatalakayin natin dito mga kapatid ay ang pagsagupa ng human will at God's will. Makinig kang maigi mga kapatid Dahil merong plano, may kalooban ng Diyos sa'yo. Pero itong katawan mo, yung katawan natin, ay meron din itong gustong gawin at plano. Okay? Yan ay nangyari sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So last Tuesday, napag-usapan natin yung kanyang laman, noong January 16, na sinubok sa kaaway. Ayan. So minsan, maraming nananalo dyan. Ayan. Okay. Siyempre, galit ka sa demonyo. Lalo na pag niloko ka ng demonyo, galit ka. Ayaw mo magpatalo. Tinuruan mo ako, 3 Diyos. Iisa lang ang Diyos. Galit tayo, mga kapatid. Ang bautismong tinanggap ko noon ay sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, samantalang sa Biblia, lahat ng mga nabautismuhan, tumanggap ng Espiritu Santo, ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kaya galit tayo, kaya minsan ayaw natin magpatalo sa demonyo. Pero may mga natatalo pa rin, Ayaw natin magpatalo sa demonyo. Pero dito, mga kapatid, sa part na pag-usapan natin ngayong gabi, marami ang natatalo dito. Ulitin ko, pag demonyo, ayaw mong patalo, di ba? Demonyo nga Kahit nga hindi nagsisimba, kalaban niyang demonyo yan Di ba? Lalabanan niya Pero dito ang maraming natatalo sa part na pag-uusapan natin, mga kapatid. It's very delicate, mga kapatid. Na tayong bilang tao may laman, may kalooban at may plano sa sarili natin, na ang kalaban niyan ay ang kalooban at plano ng Diyos sa atin. Walang pagtatalo, napakaganda ng plano ng Panginoon. For I know the thoughts that I think toward you, thoughts of peace and not of evil, sabi ng Panginoon. Para bigyan niya tayo ng magandang kinabukasan. Walang masamang pinlano ang Panginoon.
para sa kanyang mga anak. Wala kahit isa, mga kapatid. Lahat sa ikagaganda. Okay? At itong mandarayang laman natin ay meron ding pinuproject na magandang plano rin para sa atin. Ayan. Kaya pinaglalaban ng laman natin, hindi maganda rin to. Ayan. Yan yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia. The flesh is against the spirit. They fight, mga kapatid. Naglalaban sila yan. At nangyari yan sa Panginoon. At ito ang pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kapatid. Amen. Sa Matthew chapter 26, ito na yung pinakahuling labanan na hinarap niya. Okay? Kaya kapag magwagi ka sa demonyo, siyempre dahil ginamit mo yung salita ng Diyos, may tulong na mula sa Panginoon. Pero dito, mga kapatid, dito marami pong nawawala dito sa laban na ito. Your will ay susubukin kung isasubmit mo yung will mo sa will ng Panginoon. Yan po ang labanan, mga kapatid. Dito yung maraming nawawala. Okay, dahil hindi nila kayang mabuhay sa kalooban ng Diyos. Ang gusto nilang buhay, yung buhay na gusto ng laman nila. Mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Uulitin ko, bibihira lang ang nawawalang Kristiyano dahil sa kaaway. Bihira lang yon. Wala siyang kapangyarihan laban sa atin. Pero maraming nawawalang kapatiran dahil hindi nila kayang tanggapin ang kalooban ng Diyos at merong gustong buhay itong laman nila, mga kapatid. Okay? So in Matthew 26, mga kapatid, sabi dito, verse 36, Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, Sit here while I go and pray over there. And he took with him Peter and two sons of Zebedee, James and John, mga kapatid, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Tignan ninyo ang reaksyon ng laman sa kalooban ng Diyos. Hindi masaya. Ulitin ko, mga kapatid. Ang laman, ang reaksyon niya sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay hindi masaya. Sa church, pag oras ng gawain, malungkot, ibig sabihin, laman pa rin yan. Pero pag filled with the Holy Ghost yung tao, mga kapatid, minsan nalalabanan niya. Kahit may problema nga nagagawa pa nating magpuri, umawit, sumayaw sa Panginoong Diyos, sa tulong ng ating Panginoon. So I'm talking about Jesus here, Si Yesu Cristo po ito, mga kapatid. He began to be sorrowful and deeply distressed. Okay? Actually, na-express niya nga ito sa krus Nung dun siya sa krus, sabi niya Father, sabi niya, why hast thou forsaken me? Sumisigaw yung laman. Tingnan ninyo ang reaksyon ng laman. Ba't mo ako pinabayaan? Okay? Yan yung reaksyon ng laman sa kalooban ng Diyos. Okay, mga kapatid? Diyan pa ba kayo? Ang reaksyon ng laman sa kalooban ng Diyos ay malungkot, naghihirap ang reaksyon ng laman, at feeling mo ay pinabayaan ka na ng Diyos.
Ganyan po ang reaksyon ng laman sa kalooban ng Diyos. He felt sorrowful and deeply distressed. And sabi ko kanina, it was expressed, mga kapatid, on the cross. Sabi niya, Ama, ba't mo ko pinabayaan? So ganyan ang laman. Ayaw niya ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Kaya nga yung iba, mahirap pa rin magpuri. O sa church, hindi lahat sumasayaw. Hindi lahat tumatalon, hindi lahat nag-iingay. Sa church, hindi lahat, mga kapatid, ina-absorb ang salita ng Panginoon. Hindi lahat. Di ko naman sinasabing lahat. Hindi nakikinig lahat. Meron at meron talaga. Dahil nasa laman tayo eh. Mga pagbibigay, may mga reaction sila. Pag narinig nga yung giving, iba na yung mukha eh. Mga kapatid, kasi ayaw talaga ng laman. Prayer, fasting, at kung ano-ano pa mga spiritual activities. Ang reaksyon ng laman ay ayaw. Ayaw. Yan, sa Panginoon mismo nangyari, mga kapatid. Okay, nasa kanyang espiritu ng Diyos. At the same time, laman din siya, tao din siya. Okay? Oh God, help us. And sabi niya sa verse 38, sinabi na niya, and he said to them, my soul is exceeding sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Okay? Ang laman, naghahanap yan ng karamay. Dahil ang feeling mo nga, pag gusto mo nang tuparin ang kalooban ng Diyos, parang pinabayaan ka na ng Diyos. Pero ang nararamdaman mo lang sa totoo, that is the reaction of the flesh. Mga kapatid. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, pakinggan nyo itong panalangin ng tao, Tingnan nyo. I'm talking about the man Christ Jesus. Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Tingnan ninyo, mga kapatid. Hanggat maaari sana, huwag mangyari sa akin ito. O nga naman, hindi siya karapat-dapat mamatay. Hindi siya karapat-dapat parusahan. Actually, mga kapatid, walang taong karapat-dapat parusahan. Wala sana. Patungkol sa batas dito sa sanglibutan, humanitarian reasons, mga kapatid, wala sa atin na karapatan mong manakit ng ibang tao, pumatay ng ibang tao. Wala. Wala dapat. Lalo na, may point is si Jesucristo na wala namang kasalanan. Siguro hindi mabigat sa loob niya kung nahuli siya sa kanyang kasalanan. He is guilty of a certain punishable, mga kapatid, na nagawa. Wala Wala po sa kanya. Lalo yung hinahanap, sana lumampas sa akin ito. Tingnan niyo yung panalangin niya, favorable to and for his flesh. Ang sabi pa niya, kung pwede, makaiwas ako dito, pero yung will mo kung paano ako makaiwas. Minsan ganyan tayo manalangin, mga kapatid. Pinipilit natin sa Diyos yung gusto natin, pero tapos palusot natin bandang uli, pero let your will be done. By your will. Basta. So gusto niya sanang umiwas, mga kapatid. To preserve, maintain, mga kapatid, ang kanyang pagkatao. Okay? Ang tao kahit guilty sa kasalanan, sabi ko, wala tayong karapatan, nasaktan, parusahan, patayin. Lalo na po ito, wala po siyang ginawang masama. Tapos mamamatay siya. Sabi niya, if it possible, sabi niya, let this cup pass from me. Okay.
Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour?" Tingnan nyo, hirap na hirap talaga. Nagre-react talaga yung laman, mga kapatid. Ito na yung final na labanan ng laman at ng human will and God's will. Dito yung maraming hindi nakakatagal. Okay, mga kapatid? Kaya maging handa tayo. Tatalunin mo yung demonyo eh. Pero sabi ko nga, dito ang maraming hindi nakakatagal na Kristiyano. Okay, sa nangyari sa Panginoon sa Gethsemane, human will against God's will. Or maybe probably God's will against our human will. Dahil ang totoo, may Holy Ghost ka at may laman ka din. May gusto ang Holy Ghost, ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin, pero may gusto din ang laman para sa atin. And we cannot deny that, mga kapatid. Dito sa nangyari sa Gethsemane, sabi ng Panginoon, "Hey Lord, if it possible, let this cup pass from me." Pwede ba excuse ako dito? Mga kapatid, ito yung pinakamatinding labanan sa Kristiyano. Okay? Pag galit ka sa demonyo, ulitin ko, kakayanin mong talunin yung demonyo, lalo pag niloko ka ng demonyo. Okay? Pag nakaharap mo sa pagsubok mong demonyo, ay ayaw mong magpatalo. Nakakaya bilang Kristiyanong matalo ng demonyo. Pero pagdating dito na yung sinasabi ko, pinakamaraming nawawala. Pero salamat sa Diyos, hindi lahat nawawala. Dahil naghahari pa rin ang kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay? Pag nagsagupa na yung kalooban mo sa buhay mo, at ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Okay, ang feeling mo ay hirap na hirap. Andun yung struggle. Parang sa krus sinabi nga ni Lord, sabi niya, "Father, why hast thou forsaken me?" Feeling mo, pinabayaan ka na ng Diyos. Feeling mo, mag-isa ka na lang. Kaya nga dito sabi ni Jesus Christ sa mga, "What? Hindi niyo ko masamahan kahit 1 oras lang ng panalangin." Watch and pray lest you enter to temptation, sabi niya. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Okay? Tingnan ninyo ang reaction. Ayaw talaga ng laman. Samantalang spiritual na bagay, ang espiritu ay willing lagi yan. Okay? Gusto yan lagi. Gustong manalangin yan, gustong mag-ayuno yan, gustong makinig ng salita ng Diyos yan, gustong sumamba yan, gustong magpuri yan. Gusto yan sa pagtitipon. Pero yung laman ayaw, mga kapatid. Diba? Diba? Ang hirap gumalaw. May labanan. Mga kapatid. Yan yung sinasabi sa Galatians 5:17. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. Kaya nga pag may Holy Ghost ka, nasa laman ka, may labanan talaga. Okay? And these are contrary one to another. They are contrary to one another. Hindi magkasundo yan. Okay, mga kapatid? So that you do not do the things that you wish. Ulitin ko, mga kapatid. Aralin yung maigi itong sinasabi ko. Dahil dito maraming nawawala. Ay kahit po ministro, mga kapatid, marami na kaming nakita na may gusto ang laman na ito. May gusto rin ang Diyos sa buhay natin. Dahil hindi natin maintindihan, ayaw nating hayaan ang kalooban ng Diyos. Walang ibang nahihirapan kung hindi ang tao, mga kapatid.
Mabuti na lang, tingnan yung ginawa ng Panginoon. Verse 42, again, a second time, he went away and prayed, saying, O my Father, if this cup pass away, if this cup cannot pass away, sabi niya, mga kapatid, praise God, from me, unless I drink it, your will be done. So yung unang prayer niya, mga kapatid, ayun na, naglalaban na. Yun ang unang huling-huling sagupa na kinasagupa ng Panginoon. Okay? Yung kalooban ng laman at kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko nga, huwag tayong tatawa pag may nakita tayong mga dumanas ng mga pagsubok dahil baka dito mga kapatid, makikita talaga tayo dito. Dahil may gusto ka para sa buhay mo. Totoo yan, mga kapatid. Lahat tayo may plano para sa sarili natin. Na minsan, mga kapatid, may itsapwera natin, yung totoo ding isang totoo, mga kapatid, na may plano din ng Diyos sa buhay natin. Nagsasagupa yan. At hindi pwedeng pareho yan na mananalo, mga kapatid. They are always contrary one to another. Okay? Meron nabanggit sa Romans, naalala ko na you yield yourself. So dito, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Doon nag-pray na siya. Sabi niya sa prayer niya, kung pwede, may excuse ako dito. Let your will be done. But please, let me excuse of this. Pero buti na lang nag-yield siya sa Spirit. Anong ginawa niya? Nag-pray siya ulit. Tayo kasi, nag-pray lang tayo minsan eh. So if you don't understand, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, pray again. Okay? Pray again. So keep on praying. Keep on praying. Nag-pray siya, sabi niya, if this cup cannot pass away from me, sabi niya, unless I drink it, your will be done. Verse 43, and he came and found them asleep again, for their eyes are heavy. So he left them, went away again, and prayed the third time, saying the same words. Tingnan ninyo, oh my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done. So nag-yield na yung laman. Hindi na pinagpipilitan ng laman niya yung gusto ng laman niya. Wala naman akong kasalanan eh. Hindi naman ako karapat dapat parusahan. Ba't ako mamamatay? So nag-yield na yung laman niya at sumandal na siya sa kalooban ng Panginoon. Purihin ng Panginoong Diyos. At alam natin na nangyari, natupad ang kalooban ng Panginoon. Dahil ang pinunta ng Panginoon dito ay tubusin tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Salamat, naghari ang kalooban ng Diyos. At nasaksihan natin doon ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Tingnan ninyong maigi ito bago tayo magtatapos. Paano kaya kung ang naghari ay ang kalooban ng tao, laman niya? Hindi ang kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos, wala na yung mga alagad, tinatamasa pa natin at yung mga susunod na mga henerasyon, kung hindi pa babalik ang Panginoon, ang bisa at kapangyarihan ng dugo ng Panginoon ay makapangyarihang magpatawad pa rin ng lahat ng kasalanan. Yun ninyo. At nangyari, salamat sa Diyos. So, papaano kung hindi nangyari ang kalooban ng Diyos? At isang katawan lang ang naligtas ng Panginoon, ang kanyang sariling katawan. Dahil ayaw niyang mamatay, ba't ako mamamatay? Wala akong kasalanan. Bahala na kayo, bigla siyang nawala, mga kapatid. Na-save yung isang laman. Na-save yung isang tao.
pero napahamak ang sanglibutan. Tignan ninyo kung gaano kagandang kalooban ng Diyos. Tignan ninyo. Hinayaan niya yung kanyang laman na kahit mabigat sa kanya, kahit mahirap para sa kanya, nag-yield pa rin siya, sumandal siya sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo nangyari. Hindi lang isang katawan ang naligtas. Hindi lang isang katawan ang naingatan at napatawad, mga kapatid, kung hindi, sabi ng Bible, sa 1 John, mga kapatid, He is the propitiation of our sins sa church. Sabi ni John, siya ang kabayaran, nagbayad ng ating mga kasalanan. He's talking about the church. Pero sabi ni John, and not ours only. Hindi lang tayo. Hindi lang church ang tinubos ng Panginoon, but the sins of the whole world. So paano kaya pag hindi nag-yield yung laman ni Jesucristo sa kalooban ng Espiritu Santo? So yung laman lang yung naligtas niya. Isa lang niya. Isang katawan lang. Pero dahil, mga kapatid, nagwagi ang kalooban ng Diyos over the will of man, over the will of the flesh. Amen. Kaligtasan para sa lahat. Anong nakikita ninyo, mga kapatid? Pag nangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi lang ikaw ang makikinabang. Dahil kapag naghari ang kalooban mo laban sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, yang laman mo lang ang makikinabang. Ikaw lang ang makikinabang. Pero kung maghahari ang kalooban ng Diyos sa buhay ng tao, naalala ko na naman yung pastor, mga kapatid. Ano kaya pag walang nagpastor sa buhay natin, no? Wala, namatay siguro akong drug addict. Okay? Namatay akong tulak. Pero salamat, mula sa Panginoon, mula sa mga alagad, hanggang sa mga ministro, mga pastor natin ngayon, na kaya nilang i-give up yung sarili nilang plano, sarili nilang kagustuhan. Anong nangyayari ngayon? Ngayon, may mga church sa mga lugar natin. Hallelujah, dahil nagwagi ang kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, mga kapatid, sabi ko, dito na tayo magtatapos. Ang pinaka-final na labanan na haharapin mo, susubukin ka ng Panginoon. Mayroon kang laman, mayroon kang Holy Ghost, may plano sa iyo ang Diyos, may plano sa iyo ang sarili mo. Susubukin tayo niya. Okay. Dito ang maraming mga nawalang mga kapatiran. Dahil meron silang gustong buhay. May gusto silang pananamit. May gusto silang layaw. May gusto sila. Kaya hindi sila tumagal dahil pilit silang hinila ng kalooban, ng kagustuhan ng laman nila. Uulitin ko. Mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para manalo ang laman natin. Masasaktan yan. Mahihirapan yan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, sa Gethsemane, ano ang sabi niya? My soul is exceeding sorrowful. Sabi niya sa krus, Father, why hast thou forsaken? Ibang reaksyon ng laman sa kalooban ng Diyos. Pero ang maganda, ulitin ko, pag kalooban mo lang ang masusunod sa buhay mo, ikaw lang makikinabang. Ito yung maganda. Pag kalooban ng Diyos ang naganap sa buhay mo, hindi lang ikaw ang makikinabang, kahit pamilya mo, kahit mga ibang tao, at higit sa lahat, makikinabang din ng Panginoon sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Purihin ng Panginoon Diyos. So maghanda tayo, maging matatag ang ating pananampalataya, maging matatag ang ating mga espiritual na pamumuhay, mga kapatid. Dahil huwag tayong pumayag na itong sariling kalooban lang natin ang masusunod. Dahil ikaw lang ang makikinabang. Sarili mo lang. Hayaan natin na maghari ang kalooban ng Diyos. Amen. Pag naghari ang kalooban sa iyo ng Diyos,
makikita mo, mga kapatid. Hindi lang ikaw ang makikinabang. Amen. Dadalo yan. Pati pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, mga kapatid, kaibigan, lahat. May paggagamitan sa iyong Diyos at magugulat tayo, mga kapatid, na hindi tayo magsisisi sa buhay na isinandal natin, isinangtabi natin ang sarili nating kalooban at tumayo tayo sa magandang plano ng Diyos. Ulitin ko, may plano ka sa sarili mo, pero huwag mo ring itanggi. May mas magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Magtiwala tayo lalo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Lalo tayong maging aktibo sa gawain. Palakasin natin, mga kapatid, ang ating spiritual na buhay, our inner man, mga kapatid, upang wag tayong sumandal dito sa nakakatakot, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Okay? Every ways of man, sabi ng Biblia, is clean on his own eyes. Yun yung deception, mga kapatid. Kaya huwag tayong sumandal doon. Sumandal tayo sa magandang plano ng Diyos. Ulitin ko, may magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Oo, ikaw, huwag mong maliitin ang sarili mo. May plano sa iyo ang Panginoon at hayaan mo ang Diyos na maganap nawa yan. At titiyakin ko, hindi ka magsisisi pag naghari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Maraming mabibindisyonan sa buhay mo. Maraming mapagpapala sa buhay mo. Makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, dadaloy sa kanila dahil sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Purihin ang Panginoon, sambahin ang Diyos. All glory belongs to our Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At dito natin tatapusin pansamantala ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Laging maghari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. At makikita natin ang magandang gagawin ng Panginoon sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Let us all pray, mga kapatid, panandalian. Praise God. Praise God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sinasamba ka namin, Lord. Mabuti ka at tapat. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa mga pagtuturo mo, Lord. Lagi nawang pagkalooban mo ang iyong mga anak ng salita mo, ang iyong lingkod ng iyong mensahe, ibabahagi sa iyong mga anak, Panginoon. Lord God, sa ikalalago, sa ikatitibay, sa ikaliligtas, ang inong Diyos, at sa kaunawaan at karunungan para sa buhay naming panghinaharap at pangkinabukasan. Lord God, salamat o Diyos sa gabing ito, Lord. Tulungan mo kami, Lord. Hallelujah, naway paalalahanan mo kami lagi na hindi ang kagustuhan namin ang masunod, Panginoon. Lord God, tulungan mong yung mga anak, Panginoong Diyos. I believe you're talking, you're speaking, Lord God, to someone tonight, Lord. Na kailangan nilang isuko, Panginoon, O Lord Jesus, ang kagustuhan ng kanilang laman, Panginoon. Hindi ang sariling kagustuhan, Panginoon, Lord. In the name of Jesus, Panginoon. Hallelujah, bagkus, maluwalhati ka na maghari ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. At makikita namin, Lord God, ang bendisyon, ang kaluwalhatian mo, Lord God, ang milagro, Panginoon, at kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Lord God, maghari ka, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na paalalahanan mo kami, Panginoon, kung tumatayo kami sa aming sariling kalooban, Lord. Upang, Lord God, hallelujah, may ayos namin ang aming sarili sa iyong harapan. Na walang iba nawang maghahari sa buhay namin kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang magaganap sa buhay namin, Panginoon, kung hindi ang iyong magandang plano lamang, ang kalooban mo, O Diyos. Dalangin namin, Lord God, maganap yan sa aming mga buhay, ang kalooban mo sa aming mga pamilya, Lord, hallelujah, sa lugar na kung nasaan kami, sa iyong gawain, Panginoon, hallelujah.
Hallelujah, maluwalhati ka, mangyaring kalooban mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Dahil yan ay sa ikagaganda, Panginoon. Hallelujah. Ng buhay ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Lord, salamat. Hallelujah. Give us peace on serving you, Lord God, na hindi kami magpadala sa trouble, Lord God, ng aming laman kapag binabagabag kami na mamuhay sa kalooban mo, Lord. Give us peace, Father, on serving you upang makapag-focus pa rin kami sa paglilingkod. Ano man ang panggugulo ng kaaway, ano man ang panggugulo ng laman. In the name of Jesus, Lord, maghari ka. In the name of Jesus. Help your people, Lord. Help your church, O God. Use us according to your will and be glorified, Lord. Salamat, salamat sa gabing ito, Lord. Salamat, Panginoon. We claim the victory, Lord, hallelujah, to each and every one of us. For the glory and praise of your name, Father, be glorified. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa pangalan mo, Ama naming mabuti at tapat. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless you, mga kapatid. Amen. Di tayo talunan. Kayo'y mga manadagumpay. Amen. At maghari nawa ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Mag-ingat po tayo upang patuloy pa tayong makapaglingkod at magkita-kita physically sa mga gawain ng Panginoon. God bless you, mga kapatid. Palayan tayo ng Panginoon. Magkita-kita tayo. Malapit na dyan sa UPCIFF. God bless us all. Sumaating lahat ang bendisyon ng Panginoon. Hallelujah. At pagpapala ng Diyos sa kapurihan ng kanyang pangalan. God bless you all. Praise the name of the Lord Jesus.